Digma ang Israel at mga militanteng grupo ng Palestine, wala pa ring hudyat kung kailan huhupa. Mas lalo pang nagiging agresibo at porsigido ang Israel na ipatikim sa kanilang mga kalaban ang tunay na bagsik ng kanilang paghihiganti sa nooy hindi inaasahang pagsalakay ng Hamas sa kanila mismong teritoryo. Ngunit ang labanan ng dalawa ay tila ba mas lalong magiging mainit sa kadahilan ng ang Lebanon at Syria na mismong kapitbahay lang din ng Israel ay nakikisali sa labanan at paunti-unti nang umaatake sa bansa na tila ba pinagtutulungan na ng mga ito ang Israel. Israel's northern front heats up as missiles have been launched at Jerusalem from both Lebanon and Syria. Ayon sa ulat ng The Times of Israel, parehong naglunsad ng mga missile ang Lebanon at Syria na tumutumbok sa Israel nitong Martes. Ayon sa militar ng Israel, nasa 15 mga missile ang pinaputok ng Lebanon sa Western Galilee. 4 sa mga ito ang naharang ng Iron Dome air defense system, samantalang ang iba ay bumagsak sa mga open field kung kaya't wala itong napinsala. Hindi naman nagpatinag ang militar ng Israel, nagpakawala rin ang mga ito ng mga artillery strike bilang tugon sa naturang mga missile strike ng Lebanon. Winasak din ng kanilang mga tangke ang 2 kampo na sinasabing kuta ng Hezbollah. Pagkalipas ng ilang sandali, isang anti-tank guided missile naman ang inilunsad ng Lebanon na tumutumbok sa isang armored vehicle ng Israel malapit sa hilagang bayan ng Abibim. Hindi ito naglikha ng anumang pinsala at bilang tugon sa pag-ataking iyon, isang combat helicopter ang ipinadala ng Israel na siyang pumulbos sa ikatlong kuta ng Hezbollah. Noong linggo pa ng umaga, naglunsad ang Hezbollah ng dose-dosenang mga rocket. Tinatarget nito ang 3 posisyon ng militar ng Israel sa pinagtatalunang rehiyon ng Mount Dub. Pakikisa raw nila ito sa pag-atake ng Hamas sa katimugang Israel. Mula naman sa Syria, mga mortar naman ang pinapaputok ng mga ito direkta sa teritoryong nakubkob ng Israel sa Syria na Golan Heights at sa mismong Israel. Mabuti na lang doon ito tumama sa walang taong lugar. Binalaan naman ng Estados Unidos ang Iran na huwag makisali sa labanan, kasabay ng pagpapadala ng isang aircraft carrier strike group na mas malapit sa Israel bilang suporta upang mapigilan ng Iran na makisali sa labanan. We're surging additional military assistance to the Israeli Defense Force, including ammunition, interceptors to replenish the Iron Dome, and we've moved the U.S. carrier fleet to the Eastern Mediterranean, and we're sending more fighter jets there in that region, and made it clear to the Iranians, be careful. Samantala, tumambad naman sa mga sundalo ng Israel sa bakuran ng Kfar Asa Kibbutz sa Southern Israel ang nagkalat na mga kababayan nilang brutal na binawian ng buhay ng militanteng grupo. Sa gitna ito ng mga nasusunog na bahay, sasakyan, nagkalat na mga kasangkapan, habang ang ibang mga biktima ay sa loob mismo ng kanilang mga tahanan pinagpapaslang. Isang Kfar Asa sa mga lugar sa Israel na lubhang nagkaroon ng kahindik-hindik na mga pagkitil ng buhay mula sa kamay ng Hamas. Walang pinapalagpas ang grupo sa mga taong narito, maging ang kabataan, mga matatanda at babaeng sibilyan at mga kalalakihan, habang ang iba ay nakitang pinugutan pa nga ng mismong ulo. And I want to say something. It's not a war. It's not a battlefield. You see the babies, the mother, the fathers in their bedrooms, in their protection rooms, and how the terrorists kill them. It's not a war. It's not a battlefield. It's a massacre. It's a terror activity. So you can look it about on yourself. It's something that I never saw in my life. It's something that we used to imagine as our grandfather and grandmother in the pogrom in Europe and other places. It's not something that happened in the new history. Sa mga malulupit naman na airstrike na ginawa ng Israel sa Gaza at pagputol ng mga supply gaya ng sa pagkain, tubig at gas, inaasahan naman na anumang oras ay magsasagawa ng mga ito ng malawakang ground operation. Ayon sa tagapagsalita ng IDF na si Lieutenant Colonel Jonathan Concricos, nakahanda ng sumalakay ang kanilang mahigit 300,000 na tropa kung saan makikita ng nakakalat ang mga jeep ng militar, mga tangke at iba pang malalaking sasakyan. Sa kahabaan naman ng northern border ng Lebanon, ipinapakalat na ng IDF ang nasa 10,000 mga sundalo, kabilang ang mga reservist at regular na unit. Iyan lang muna kapatid ang ating bagong update sa kaganapang ito. Para sa iyong opinion, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang bidyong ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming salamat sa panonood, hanggang sa susunod na naman nating upload. Peace out!